Huwag mo kami bulahin. Ayan, alam na ng buong pulis. Pera-pera ka lang. Butit na wala ka na sa pulis. Iyang report mo nandito kay Michael Yang, isa ka lang. You are the only one reporting against Michael Yang. Well, I tell you something. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Pumunta sa akin yan, I remember distinctly, kasi break yun ng command conference. Seated beside me was the officers of the police department of Davao City, pati si Isidro La Peña, who is now the secretary of TESDA. Yan, pumasok yan doon kasama si Sammy Oy, isang kaibigan ko, border yan, family friend, border yan sa amin noon ng eskwela pa. Hindi yan sabihin mo in-check na kinukunan ko ng pera. You disabuse your mind. Yan lang ang pagtaka ninyo. Yan ang problema ninyo because you are, lalo na siguro doon. He is afflicted with xenophobia. Galit yan sa in-check, ewan ko. Amerikano kasi. Ngayon yung Michael Yang na yan, ginawa na for 20 years yan. No, ngayon, saan yung picture? Saan yung, hindi ko mahanap yung, ito si Michael Yang, kasama negosyante. Ito ang uban ang karamihan nito pumasok sa bidding sa lahat ng negosyo dito sa Pilipinas. Akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila, ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Now, kung kulang, kung wala, well, yung bridge dyan sa Pantaleon Alvarez ba yan? Yan, libre yan, gratis. Ito yung mga Chinese na nandoon yan kung nandoon si Xi Jinping. Itong Michael Yang na ito, kasama palagi kung makipagkita sa akin si Ambassador, yung the previous one, si Zhao, yung na-transfer ngayon sa Indonesia. O di tawagin natin. Kaya bakit ako magduda? Bakit ako magsabi na drug lord siya? Si Zhao pag nagpunta ng Davao, doon natutulog sa bahay niya. Si Zhao, alam mo, Zhao is a kernel of the PLA. Doble yan sila, military pati. Dito, mag-retire ka o mag-resign ka doon. Magaguhin mo kaya yan, magpayag kaya yan. Yang aserto na yan, well, for all you know, ikaw sinusundan ka na, baka balang araw, alam mo, maraming project ang in-check dito. Ganon. Matagal na yan. Ang una lang niya yung cellphone na lahat sa palengke. Kaya sa Davao, ang unang pinakamarami pati ice cream vendor nakapag-text na baski saan. Baski ang mga bugoy dyan sa kasi consignment tapos dahan-dahan bayad. Diyan yan siya nag-umpisa. After 3 years, nag-expand. Yung tindahan niya, halos kalahating bloke na. Ano mo? Kalahating bloke sa Chinatown.
department store niya yan. Tapos, magpunta ako sa China, pinapakilala ako nitong mga to at lahat. At ito, hindi ito, kung totoo, bubulungan kami ng Chinese intelligence na wag yan. Wag nung iano yan, papasok o do not allow him to. Kasi kaibigan ako ang China, sasabihin sa akin ang totoo. Kaya hindi makakapasok yung mga yan kung sabihin ninyo na nagdudruga. Kasi itong unang pagsabi niya, magnegosyo ako dito sa Davao. Ang sagot ko sa kanya, nandyan si Isidro Lapenya, Colonel Lapenya noon, Chief of Police Davao. Sabi ko, huwag kang pumasok sa droga kasi ibabaon kita ng buhay. Kaya namutla ito, sabi niya, hindi makasalita eh. Ngayon, marunong na magsalita. Ako kilala man si Duterte, kaya siya na lang magsabi ng totoo kung sino ako. 20 years, tanungin mo taga Davao. Tanungin ninyo mga taga Davao. Ang tindahan niya, pati sino yan. Bakit ka magsabi ng kidnapper? Anak ng waiting sidekick. Jiao yung panahon na. Tanungin ninyo si Jiao. Magpayag kaya yan. Matalo mo. Ang China ang nakikinig sa kanila. Nila asirto. Hindi sila nakikinig dito sa mga pinapakinggan kayo lahat ng China. Pinapakinggan din kayo ng Amerikano, Russia, lahat. Pero huwag ka sabihin mo na umasaka. Alam ko lang, sinerbatuhan na ako. Marami kayong Chinese na kinidnap na pinatay. Na binigay na ang pera, ganun pa rin. Yan ang masaklap ninyo, asirto. Binigyan naman ng pera, ransom money, patay pa rin. So yan si Michael Yang. Maunahan ko na lang, sabihin naman ni Secretary Duque, itong ang una si Secretary Bello sa Labor. Then magsalita ako sandali. Then para ito maintindihan ninyo. Itong investigasyon ng ng Congress, dalawa ito magkahiwalay. Yung unspent finlag sila ng na bakit hanggang ngayon nandyan pa yung pera, hindi pa naubos, hindi pa ninyo nagastos. Iba yon. Ito namang yung procurement ng DBM. Ngayon, bakit DBM? Dapat DOH yan. Pero sabihin ko sa iyo, hindi nila kaya magbili ng ganon karami, libo, tapos walang milyon. Libo ang mask, shield. Bilyon yun. Provided buong Pilipinas binibigyan noon. Binibigay ng gobyerno. Siya na ang mag-explain further, but I will read it after the report of Bebot Bello and after the report of Secretary Duque. Magsingit ako, babasahin ko lang. Ladies and gentlemen, the